May bagong balita tungkol sa pagkawala ni Nancy Guthrie. Makikita ninyo ngayon ang taong posibleng kumuha sa nanay ni Savannah Guthrie sa gitna ng gabi. Inilabas ng Pima County Sheriff's Department ang video na ito ng suspect na umano'y nangialam sa mga security camera ng 84 anyo. Ilang minuto bago siya nawala. Nasa kaso kami na inihahandog ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Uy mga kaibigan, mabilis lang. May dahilan kung bakit ang On The Case ay top show sa YouTube at kung bakit ang Morgan & Morgan ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika. Ang kumpanya ay may 1,000 abogado at nakabawi ng $1 para sa 500,000 kliyente. Kamakailan, isang kliyente sa Florida ay tumanggap ng 12 milyon kahit 300 at 50,000 lang ang alok ng insurance. Sa Pennsylvania, may kliyenteng nakatanggap ng 26 na milyon 40 beses sa alok ng insurer. Pinadadali ni Morgan ang paglaban para sa iyo. Pwede ka pang magsimula ng claim gamit ang iyong telepono. Kaya kung ikaw ay nasugatan, pwede kang magsimula ng claim sa forthepeople.com/over-the-counter. Pwede mong i-click ang link sa ibaba o i-scan ang QR code sa iyong screen. Malaking balita tungkol kay Nancy Guthrie. Kakapalabas lang ng Pima County Sheriff ng mga larawan, litrato at video ng taong posibleng kumuha kay 84 anyos na Nancy Guthrie. Tingnang mabuti ang video at mga larawang ito. Isang taong may suot na maskara na inilalarawan ng sheriff bilang isang armadong individual na tila inistorbo ang kamera sa harap ng pintuan ni Nancy Guthrie noong umaga na siya ay nawala. May suot na backpack at guwantes ang tao. Sabi ng sheriff, kamakailan lang nila nakuha ang mga video at larawan na ito. Nakuha ang mga larawan mula sa natirang datos. Sabi nila maaaring nawala, nasira o hindi ma-access ang mga ito dahil sa iba't ibang dahilan, kabilang na ang pagtanggal ng device. Inilabas ng sheriff ang mga larawan sa isang tweet noong Martes, 10 araw na mula nang mawala si Nancy. Hindi na nagbigay ng dagdag detalye ang sheriff tungkol sa taong ito maliban sa nakikita ninyo rito, gaya ng iniisip nilang kinaroroonan niya ngayon. O ano ang nangyari matapos pakialaman ang mga kamera. Hindi rin natin alam kung siya lang ba ang taong nakita sa surveillance video. Ang alam lang natin ay ito ang mga larawang na-recover at nailabas ngayon. Hihimayin ko ang unang video kung saan makikita ang taong lumalapit sa kamera sa harap ng pintuan ni Nancy Guthrie. Parang mukhang kakatok sila sa pinto, tapos sinubukan nilang takpan ng kamera sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang kamao. Ilang segundo lang ang lumipas, umatras sila mula sa kamera papunta sa harap na pinto. Yumuko sila at kinuha ang mga bulaklak o kung anumang mukhang damo o mga sanga. At pagkatapos, narito ang pangalawang video kung saan nagpatuloy ito na natatakpan ng mga bulaklak o sanga ang kamera. At makikita mo ang mga kamao ng tao. At pagkatapos, kumikislap ang mga mata ng suspect diretso sa kamera. Ngayon, mukhang may maliwanag na ilaw na nanggagaling sa bibig ng tao. Flashlight ba yon o reflection lang? Naghihintay pa tayo ng dagdag na impormasyon tungkol sa taong ito, susunod na hakbang ng mga autoridad sa kaso at kung bakit. Naniniwala silang may armas ang suspect. Walang duda, ito ang pinakamalaking kaganapan mula nang sabihin ng autoridad na dinukot si Nancy 10 araw na ang nakalipas. Mayroon ding ilang bagong detalye na kinumpirma ng pamilya Guthrie, kaya talakayin natin ang paglilinaw kung paano unang nalaman ng pamilya Guthrie na nawawala si Nancy. Ngayon, sa simula, sinabi ni Sheriff Chris Nanos ng Pima County na hindi dumating si Nancy sa simbahan nung linggo ng umaga. Noong Pebrero 1, may isang taong lumapit sa pamilya Guthrie at nagsabing may nangyaring hindi tama. Si Nancy ay isang napakarelihiyosong babae sa kanyang pananampalataya. Nagbahagi si Savannah Guthrie tungkol sa kanyang pananampalataya sa mga video sa Instagram at sa kwentong lumabas sa Today Show tungkol kay Nancy Guthrie. Ngunit napag-alaman na si Nancy Guthrie ay hindi pa talaga nakakapunta ng personal sa simbahan mula noong nagsimula ang pandemya. Ayon sa ulat, tumigil siyang dumalo ng personal na pagsamba mula nang magka-COVID at hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik sa simbahan tuwing linggo, bagkus sumasamba na lang kasama ang mga kaibigan. Kinumpirma ng NBC noong Martes ng umaga na si Nancy ay makikipagkita sa mga kaibigan para manood ng live stream ng serbisyo ng simbahan mula New York. No linggo, Pebrero 1 nang hindi siya dumating sa pagtitipon, doon kinontak ng mga kaibigan si Annie Guthrie, panganay ni Nancy,
na nakatira rin sa Tucson. Ngayon, Lunes ng gabi, kahapon, muling iginiit ng sheriff ng Pima County. Wala silang suspect or pinaghihinala sa kaso. Ngunit ngayon, may mga bagong larawan ng posibleng suspect na inilabas nitong Martes. At bukod pa dyan, naglabas ng bagong pahayag ang FBI ngayon at ang pahayag na yon ay nagsasabing CP. Mahigit isang linggo nang walang tigil nagtatrabaho ang mga ahente, analyst at staff ng FBI para muling makasama ni Nancy Guthrie ang kanyang pamilya. Walang alam ang FBI na may komunikasyon pa ang pamilya Guthrie sa mga pinaghihinalaang kidnapper. Wala rin kaming natukoy na suspek o taong interesado sa kasong ito sa ngayon. Kaya, ang bagong pahayag ng FBI ay lumabas matapos maglabas si Savannah Guthrie ng bagong video at isang desperadong pakiusap sa kanyang Instagram. Pero ibang uri ng pakiusap ito kumpara sa mga nakita natin dati sa kasong ito. Kumusta kayong lahat? Gusto ko sanang lumapit at magbahagi ng ilang saloobin. Habang papasok tayo sa panibagong linggo ng bangungot na ito. Gusto ko lang sabihin una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng dasal at pagmamahal na naramdaman namin ng aking kapatid na babae, kapatid na lalaki, at ako, at naramdaman din ng aming ina. Naniniwala kami na naririnig niya ang mga dasal namin at tinutulungan siya ng Diyos kahit sa pinakamadilim na sandali. Naniniwala kaming andyan pa rin ang aming ina. Kailangan namin ang inyong tulong. Walang tigil ang mga awtoridad sa pagtatrabaho araw at gabi. Sinusubukang maibalik siya sa amin, sinusubukang hanapin siya. Kinuha siya at di namin alam saan dinala. At kailangan namin ng inyong tulong. Kaya lumalapit ako ngayon upang humingi hindi lang ng dasal, kundi kahit nasaan kayo, kahit malayo sa tukson. Kung may makita kayo, may marinig kayo, kung may mapansin kayong kakaiba, ipagbigay alam ninyo agad sa mga awtoridad. Tayo ay nasa oras ng matinding pangangailangan. At kailangan namin ang inyong tulong. Kaya ang pahayag na yan, gaya ng narinig ninyo, ay ibang-iba sa mga mensaheng nakita natin mula sa pamilya Guthrie sa social media nitong nakaraang linggo. Napakahalaga nito sa amin at magbabayad kami. Kaya, hanggang ngayon, bawat isa sa mga mensahe ng pamilya ay tila nakatuon sa isang tao na umano ay may hawak sa kanilang ina, pero ngayon ay humihingi na ang pamilya ng tulong sa publiko. Ang bagong mensaheng iyon ay nagtataas ng tanong kung yung umano'y ransom notes na inaaral natin nitong nakaraang linggo. Totoo ba talaga ang mga ransom notes na ipinadala sa TMZ at sa mga lokal na television station sa Tucson? Ayon sa Kagan Television sa Tucson, isang istasyon ng telebisyon na nagsasabing nakatanggap sila ng umano'y ransom note. Sinasabi ng note na humihingi ito ng 6 na milyong dolyar na ipadadaan sa Bitcoin bago mag-alas 5 ng hapon. Oras lokal, oras ng Tucson nung Lunes ng gabi. Ngayon, ang bahagi ng Bitcoin dito ay napaka-interesante dahil sinabi ng TMZ na na-authenticate nila na merong Bitcoin wallet na konektado sa note na natanggap nila. Hindi ko sinasabing eksperto ako sa crypto or may malalim na alam sa Bitcoin, pero makikita mo naman ang Bitcoin wallet at makikita mo rin kung may perang nailagay na doon. Habang minomonitor pa rin ng TMZ ang wallet na yon, wala pa ring perang na ilalagay doon. Ngayon, naglalabas ang TMZ ng bagong impormasyong hindi pa natin naririnig tungkol sa umano'y ransom notes. Kinontak daw sila ng FBI at pinayuhang huwag maglabas ng ilang detalye. Ngunit may bagong impormasyon tayo tungkol sa ransom note. Sinabi doon na kapag naibigay ang pera, itong umano'y ransom money sa Bitcoin, ibabalik si Nancy Guthrie sa loob ng 12 oras. At sa oras ng pagre-record na ito, lumampas na tayo sa deadline na yon kung saan, kung naideposito ang pera mismo sa deadline ng Lunes ng 5 p.m. oras ng Tucson, tiyak na lumampas na tayo sa 12 oras mula nang sabihin ng nagpadala ng sulat na ibabalik si Nancy Guthrie. Isipin mo ang 12 oras. Ayon sa TMZ, kung magmamaneho ka sa tamang bilis, sa loob ng 12 oras ay kaya mo nang lampasan ang hangganan ng United States, Mexico, o makarating sa ibang estado mula Tucson
gaya ng California o Colorado. Nag-aalok ang FBI ng 10,000 pabuya para sa impormasyong tutulong mahanap si Nancy Guthrie at ang kumuha sa kanya. At ito ang billboard na inilagay ng FBI. Isa itong billboard na makikita sa ilang mga lungsod, lalo na sa Timog Kanluran. Houston, El Paso, San Diego, Los Angeles, San Antonio, Dallas, at Albuquerque, New Mexico, ilan lamang sa mga ito. Ngayon gusto kong pag-usapan ang di umano'y mga DNA sample na nabanggit natin kanina. Dahil isa sa mga malaking tanong mula pa sa simula ng kasong ito ay kung sino pa ang may regular na access sa bahay ni Nancy Guthrie. Ito ay isang babae, 84 na taong gulang na siya. Ayon sa ulat, mag-isa siyang nakatira. Pero dahil sa mga issue sa kalusugan niya, malaking bahagi iyon ng kwentong ito. Naalala mo bang sabi ng sheriff na matalas pa isip niya pero di na kaya maglakad ng 50 yarda mag-isa? Alam din natin na ang anak niyang si Annie ay nakatira 4 na milya mula sa kanya kasama ang asawa. Hinananap ang bahay nitong weekend at ayon sa ulat, pumayag sila sa paghahanap. Iba ito sa sitwasyong kailangan pa ng search warrant ng pulis para makapasok sa bahay. Ayon sa ulat ng Fox News Digital, nagsumite na ng DNA sample ang mga kasambahay ni Nancy, pati ang hardinero at tagalinis ng pool. Ayon sa ulat, posibleng may bagong DNA resultang nakuha mula sa ebidensyang galing sa pinangyarihan. Sa ngayon, wala pang inilalabas na dagdag detalye ang FBI at sheriff tungkol sa ebidensyang nakuha sa bahay ni Nancy o Annie Guthrie. Mahalaga yon sa investigasyon na ito. Hindi rin nila kinumpirma ang mga detalye ng ulat ng Fox News Digital na kumukuha sila ng DNA samples mula sa mga taong nagtrabaho sa bahay ni Nancy Guthrie. Ngayon, naaalala mo ba ang video ng News Nation tungkol sa dugo sa porch ni Nancy Guthrie? Ayon sa sheriff ng Pima County, pinabilis nila ang pagsusuri at napatunayang kay Nancy Guthrie ang dugo. Ang timeline ng sheriff ay tumutukoy kung kailan dumalaw si Nancy Guthrie sa bahay ng anak niya nung Sabado ng gabi, kailan siya umuwi, at ano ang nangyari nung madaling araw. Mahalaga ito kaya dapat ulitin. Pumunta siya sa bahay ni Annie Guthrie ng 5:45, masaya ang gabi ng hapunan at laro. Nag-Uber siya papunta sa bahay ng kanyang anak. Pero pagkatapos ay inihatid siya pa uwi ng isang kamag-anak bandang 5:45. Alam nila ito base sa oras ng pagbukas at pagsara ng garahe sa bahay ni Nancy. Interesante ring di sinasabi ng sheriff kung sinong kapamilya ni Annie iyon. Siya ba yon? Asawa ba niya ang naghatid kay Nancy Guthrie pa uwi? Hindi direktang sinabi ng sheriff pero ito raw ang paniniwala nila base sa ilang digital na ebidensyang nakuha noong madaling araw ng Pebrero 1. Linggo ng umaga, madaling araw bandang 1:47 a.m. Na-disconnecta ang doorbell camera bandang 2:12 a.m. Nakakita ang software ng tao sa camera pero walang available na video. Wala silang subscription kaya nag-o-overwrite lang ito. Paulit-ulit lang itong umiikot at natatakpan. Yan ang sinabi ng aming mga analysis team sa amin. Hindi pa kami tapos dyan, gagawin namin ang lahat. Yan ang sinasabi nito. Nadedetect ng camera ang tao. Pwede bang hayop yon? Iniisip kong posible yon. Hindi natin alam, wala tayong video, pero hindi pa kami sumusuko dyan. 228. Ipinapakita ng pacemaker app ni Nancy na ito ay na-disconnecta mula sa telepono. Ngayon, lagpas sa bahay ni Nancy at ng anak niyang babae. Bumisita rin ang mga pulis sa isang Circle K gas station na mga 10 minutong biyahe mula sa bahay ni Nancy. Sinabi nila sa media na kinuha nila ang surveillance footage mula sa Circle K. Hindi malinaw ang nilalaman nito pero iniulat na may kinalaman ito sa isang posibleng iniimbestigahang sasakyan. Hindi rin tiyak kung may nakuha bang mahalagang impormasyon mula sa video para sa kasong ito. Ang gasolinahan ay nasa pagitan ng bahay ni Nancy at Annie. Sinabi ng autoridad na sinusundan nila ang bagong lead at asahan pa rin ang presensya ng kapulisan sa bahay ni Annie at Nancy Guthrie. Nakita rin nating naghanap ang mga autoridad sa septic tank o drainage pipe sa ari-arian ni Nancy. Dahil sa bagong video ni Savannah Guthrie, lumitaw ang tanong kung ano talaga ang alam ng mga autoridad ngayon. Nakatigil na ba sila? Si Pangulong Trump nitong weekend nagbigay ng opinyon tungkol dito. Kilala niya si Savannah Guthrie dahil na-cover siya nito nung host siya ng Today Show. Ipinangako niya ang suporta at naglaan ng maraming federal na resources para sa paghahanap. May sinabi siya sa mga reporter sa Air Force One nitong weekend na nagbigay pag-asa na malapit na ang solusyon.
Narito ang kanyang sinabi. Maaaring magkaroon tayo ng mga sagot sa lalong madaling panahon. Muli, gusto kong makita nyo ng mabuti ang mga larawang inilabas ng sheriff ng Pima County ng taong ito na may maskara at may armas sa harap ng pintuan ni Nancy Guthrie noong umaga na siya ay nawala. Kung may impormasyon kayo tungkol kay Nancy Guthrie, kontakin ang Pima County Sheriff's Department sa Arizona o ang FBI para sa Pima County. Narito muli ang numero. 520-351-4900. 523514 siyam wala-wala. Para naman sa FBI, ito ang numero nila, 1800 tawagan ng FBI. Maaari rin kayong pumunta sa tips.fbi.gov. Nakausap ko si dating FBI at CIA agent Tracy Walder bago inilabas ng mga autoridad ang mga larawang ito. Kasama natin ngayon si Tracy Walder, dating ahente ng FBI at CIA, para talakayin ang kasong ito. Salamat sa pagsama muli sa Law and Crime. Kapag pinanood mo ang bagong video ni Savannah Guthrie na lumabas noong Lunes, makikita mong hindi na siya diretsyong nakikipag-usap sa posibleng kumuha sa kanyang ina. Iba rin ang paraan niya ng pagsasalita, mas kahawig na niya si Savannah Guthrie sa Today Show. Kumpara dati, nauunawaan naman kung gaano siya kalungkot nun. Ano ang tumatak sa'yo sa video na inilabas niya nung Lunes? Oo, salamat sa pag-imbita sa akin, Chris. Sa tingin ko tama ang sinabi mo, 'di ba? Ang katotohanan na ito ay isang tao na sa palagay ko basta na lang kinuha ang kanilang telepono, gumawa ng video at in-upload ito sa kanilang Instagram account. Hindi ito kasing pilit scripted at pinaghandaan gaya ng 3 pang ibang video. Hindi ako naniniwala na tinulungan siya ng FBI sa paggawa ng video. Maaaring tinanong lang niya kung maaapektuhan ng pag-upload ang investigasyon dahil sa tingin ko sobrang maingat at masinop siya ngayon. Pero hindi, sa tingin ko ito ay isang video lang niya na nagsasalita mula sa kanyang puso na siya lang talaga ang gumawa. At kapag tiningnan mo rin ang video, at mula sa mensahe na, magbabayad kami. Kinausap niya ang kumuha sa kanyang nanay at nanawagan sa publiko. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Ang mga umano'y ransom notes na matagal na nating naririnig na pinadala sa lokal na television stations at TMZ. Pakinggan mo, sa tingin ko kailangan nating tandaan na ang FBI at Pima County Sheriff's Department ay hindi kailanman nagsabi na na-authenticate nila ang mga ransom notes na ito. Pero hindi rin nila ito na-dismiss bilang peke. Kaya hanggat hindi mo ito lubusang maituturing na peke, kailangan mo pa ring seryosohin ito. Tamang proseso lang iyon, kaya naniniwala akong may dahilan sila sa paggawa ng mga video na yon. Hindi ko iniisip na panlilinlang lang ito. Para sa akin, totoo ang lahat hanggat di napapatunayang mali, tulad ng lahat ay pinaghihinalaan hanggat di natatanggal sa listahan. Kaya tingin ko may ilang posibleng nangyari. Sa tingin ko, maaring napatunayan na nila kung totoo or hindi ang ransom notes o kaya naman ay ito ay isang pakiusap mula kay Savannah. Bago dumating ang deadline para may magbigay ng anumang impormasyon bago may naibigay na ransom. At isang tanong ko ay, alam mo, tungkol sa mga di umano'y ransom notes na ipinadala sa mga media outlet, gaano ba kahirap yon? Kung magpapadala ka ng liham mula sa isang lugar papunta sa isang lokal na television station, tulad ng sa kasong ito, gaano ba kahirap itago sa FBI kung saan talaga ito ipinadala? Kaya ang sagot dyan ay, alam kong may inis kayo rito, pero depende kasi, di ba? Walang duda itong taong ito, totoo man o hindi, or totoo man ang intention or hindi, gumamit ng burner email. Walang duda sa isip ko, walang tanong na in-encrypt ito ng taong ito. Walang duda gumamit sila ng VPN, di ba? Lahat ng 3 bagay na yon ay siguradong nangyari. Kung hindi, madali lang makita ng FBI ang totoong IP address ng tao sa ilang minuto, di ba? Walang duda na ginamit lahat ng mga bagay na yon at kung gumamit ang taong ito ng military grade na encryption, ibig kong sabihin, maaaring abutin ng mga buwan bago mo yon ma-decrypt kahit pa ikaw ay National Security Agency o kung sino pa man. Sa tingin ko, sa mga pelikula parang madali lang malaman agad pero sa totoong buhay hindi ganon. Kaya siguro inabot talaga ng kaunting panahon. Napansin ko rin kasi hindi naman ako eksperto sa cryptocurrency, Bitcoin o iba pa. Ipinaliwanag sa akin na pwedeng makita ang wallet at alam ko mula sa TMZ na minamanmanan nila ito dahil konektado raw sa umano'y ransom notes. Nakakatuwa para sa akin na pwedeng makita ng lahat kung totoo at mababayaran ang ransom. Gaano kaya kadalas alam ng tao na pwedeng subaybayan ang ilang bagay gamit ang Bitcoin? Kung totoo ito kaya ang currency na gagamitin ng isang tao sa 2026 para sa ganitong gawain? Hindi ko inasahan. Akala ko gagamit sila ng Bitcoin kasi madalas itong gamitin sa money laundering.
Kung kaya mong ihalo, gawin ng change mixing para maging mahirap subaybayan. Magiging sobrang hirap subaybayan kung saan talaga napupunta ang pera sa bandang huli. Kung totoo ito at alam ng taong ito ang ginagawa niya, hindi na ako nagtataka na Bitcoin ang hiningi nila mula sa technological na pananaw. At lumipat naman tayo ngayon sa ilan sa mga ito. Ngayong mas ganito na, lalo na mula sa panig ni Savannah Guthrie. Itong panawagan sa publiko at patuloy nating naririnig mula sa Pima County Sheriff na wala silang mga suspect, wala silang taong pinaghihinalaan. Pero nakita natin sa mga investigasyon na marami silang ginagawa sa likod ng mga eksena na ayaw lang nilang ilabas sa publiko sa puntong iyon. At alam kong maaari lang tayong maghinala kung ano talaga ang nangyayari. Pero ano ang masasabi mo tungkol sa mensaheng iyon sa ngayon? Ibig kong sabihin, gaano na kaya kalaki ang posibilidad ngayon sa ika-10 araw mula nang mawala si Nancy Guthrie na talagang narito pa rin tayo sa ganitong sitwasyon? Kung saan ang mga autoridad ay sinusubukan lang hanapin ang anggulo na maaaring magdala sa kanila sa direksyon ni Nancy Guthrie. Sa tingin ko posible naman yon pero dapat nating tandaan, oo, malinaw. Iniimbestigahan nila ang ransom na anggulo pero hindi ibig sabihin na doon lang sila nakatutok at napabayaan ng ibang posibilidad. Nag-a-assign sila ng iba't ibang ahente at mga opisyal ng batas para magtrabaho sa iba't ibang bagay, kaya sabay-sabay nilang iniimbestigahan ang lahat ng mga anggulo. Sa tingin ko, tama lang na nabibigyan ng pansin ng ransom na anggulo. Pero sa tingin ko, iniimbestigahan na nila lahat ng ito at ginagawa na nila ito simula pa lang. Ayon sa huling pahayag ng FBI, wala silang alam na komunikasyon ang pamilya Guthrie sa sinumang umano'y kidnapper doon. Ano ang itsura ng komunikasyon sa ganitong kaso mula sa FBI at mga tagapagpatupad ng batas? Kasama ang pamilya ng taong dumadaan sa ganitong sitwasyon at hinahanap nila ang kanilang mahal sa buhay? Pero ikaw rin ay tumitingin at sinusubukang intindihin kung ano talaga ang nangyari at posibleng tingnan ng lahat ng tao. Halimbawa, anong uri ng komunikasyon kaya ang maaaring nagkakaroon ng mga Guthrie kasama ang FBI araw-araw? Ibig kong sabihin may communication sila, telepono, text, personal na bisita. Nakikita nating nangyayari talaga. Sa tingin ko, lagi silang may communication. Walang duda, lalo na dahil patuloy pa itong sitwasyon ngayon. Ina-update ba nila sila, alam mo, bawat oras ng bawat araw? Malabong oo, pero tingin ko kung hihingi ng update ang pamilya, ibibigay naman. Pero sa tingin ko rin, malamang ang FBI, pati na rin ang lokal na mga pulis, ay may nakatakdang oras sa araw kung kailan nila i-update ang pamilya. Alam ko na sa isang press conference gusto nilang magpakita ng pagkakaisa kasama ang lokal na opisina ng sheriff. Ano yon? Malamang sasabihin nilang nagtutulungan lahat para maibalik ng ligtas si Nancy Guthrie. Pero ano nga ba ang itsura ng ganong pagtutulungan? Ang FBI at ang sheriff ba ay may parang umagang pagpupulong araw-araw? Paano ba talaga ang palitan ng impormasyon sa ganitong kaso? Ibig kong sabihin, depende. Mukhang bumuo sila ng task force, pero maaring nagkakamali ako. Kung bumuo nga sila ng task force, sa teorya, lahat sila ay magkasamang nakaupo sa iisang kwarto at talagang nagtutulungan. Kaya higit pa ito sa basta pagbibigay ng impormasyon sa kanila sa ilang oras ng araw. Ito ay mga dedikadong ahente at opisyal na nagtutulungan ng malapitan, literal at figurative para lutasin ang kaso. At ngayon lumabas ang ulat tungkol sa mga taong posibleng nagkaroon ng access sa bahay ni Nancy Guthrie, gaya ng nagtatrabaho sa pool o landscaper. Isang tao na pwedeng tumulong sa mga issue niya sa kalusugan. Kinukunan din sila ng DNA samples ayon sa ulat. Nakita ko ang ilang batikos online, marami na niyan. Bakit ito ngayon lang ginagawa sa ika-10 araw, hindi pa nung una? Ano masasabi mo sa pagkuha ng samples ngayon? Posible? Sa totoo lang, medyo sang-ayon ako sa mga batikos kasi gaya ng sinabi ko dati, dapat sabay-sabay nilang iniimbestigahan ng lahat ng bagay, 'di ba? Maliban kung sigurado agad sila na totoo ang ransom na sinabi nilang hindi naman, dapat ginagawa nila ang lahat ng bagay ng sabay-sabay. Kailangan din nating tandaan na sobrang dami ng mga bagay na kailangan nilang pagdaanan sa bawat anyo, kaya baka ngayon pa lang nila nasisimula ng ayos. Balikan natin ang nakaraang 6 na buwan at alamin kung sino-sino ang matagal na pumapasok at lumalabas sa bahay niya, gumagawa ng trabaho or iba pa. At ngayon, gawin na natin lahat ng mga interview na yan at habang ginagawa natin ang mga interview, mangolekta rin tayo ng DNA para maikumpara natin ito sa mga bagay na dapat or hindi dapat nandoon sa crime scene. Dapat ba itong nangyari mas maaga? Siguro oo, pero di ako sigurado. Ayokong sabihing handa akong palampasin sila o kahit sino. Sa tingin ko lang, sobrang dami talaga ng kailangang gawin, kaya baka kulang lang talaga sila sa tao para magawa lahat ito. Alam mo yon? At isa pang teorya na naririnig ko,
dahil na rin sa lapit ng tukson at ng komunidad na ito sa hangganan ay yung ideya na baka may taong galing sa kabila ng hangganan na sangkot sa pagkawala ni Nancy Guthrie. At muli, hindi natin alam ang tungkol sa mga ransom note at kung totoo nga ba yon. May palatandaan ba tungkol dito? Ang isang kartel na organisasyon, base sa operasyon nila, ay posibleng sangkot sa ganitong insidente tulad ng kartel. Hindi ito makatuwiran para sa akin. Oo, gumagawa ng ransom ang mga cartel. Pero ang mga cartel ay kadalasang malupit at hayagan sa karahasan na ginagawa nila sa mga tao at parang hindi naman sila nag-aalala tungkol dito. Iniisip ko kung kasali ang Mexico na di ko rin alam kung totoo at sinabi nilang di pa sila nakikipag-ugnayan sa mga opisyal doon kung sakaling kasali sila. Mas malamang na may tao dito na nagdala sa kanya doon kaysa may tao doon na pumunta dito dahil parang mas mataas ang posibilidad na ganun nga ang nangyari. Malinaw na 60 milya lang ang layo kaya madaling puntahan iyon. Sa tingin ko hindi ganun kalamang, hindi ko masasabi at hindi pwedeng isantabi ang anumang teorya. Mas malamang na may nagdala sa kanya doon kung totoong nangyari iyon. At alam ko na parang biglaan yon kasi alam ko na napakaraming teorya na lumalabas, na pinag-uusapan at pinapasa-pasa. Base sa karanasan mo, kasi kung iisipin mo, kung magkikidnap ka ng isang 84 anyos na babae na may mga problema sa kalusugan, parang hindi iyon karaniwan. Ibig kong sabihin, paano? Naranasan mo na ba ang ganitong pangyayari sa iyong karera? Hindi pa talaga. No? Sa kasamaang palad, madalas naming makita ang mga kaso ng pagdukot sa mga bata at mga ganong klase ng insidente. Maraming dahilan kung bakit dinudukot ang mga tao, hindi lang para sa ransom. Kailangan nating tandaan na may dinudukot dahil sa mga issues sa kustodya at pagiging magulang at meron ding dahil sa human trafficking at sex trafficking. May mga dinudukot na tao. Minsan mabilis, dadalhin ka sa automated teller machine at pauuwiin na may dalang pera. Mayroon ding dinudukot dahil sa ideolohiya. Kaya naman, kung kukunin ang isang 84 anyos na babae, parang mapapaisip ka talaga kung bakit. Ano ba talaga ang klase ng pagdukot na ito? At pagdating naman sa mga aktibidad na nakikita natin araw-araw, alam mo yon kung saan sinasabi ng mga pulis na ginagawa nila ang mga follow-up. Maaaring sa bahay ni Annie Guthrie or Nancy Guthrie ito dahil naroon si Nancy bago umuwi. Ano tingin mo ibig sabihin nito? Alam ko na voluntaryo ang paghahanap sa bahay ni Annie nung weekend at mukhang voluntaryo pa rin ngayon. Sa mga lugar na pinuntahan nila, ano masasabi mo? Sinusundan na ba nila ang mga lead ngayon? Dapat ba itong ikabahala? Bumabalik tayo sa tanong kung dapat ba nila itong ginawa agad o normal lang itong standard operating procedure na nakikita natin. Sa tingin ko, dapat agad nilang inimbestigahan ang bahay ni Annie dahil extension din ito ng crime scene. Hindi dahil may ginawa ang sino man sa bahay niya, kundi dahil doon natin alam na si Nancy Guthrie ay nagtagal bago mangyari ang insidenteng ito. Kaya kung ako, iniimbestigahan ko sana pareho ng sabay kung magiging tapat ako. At oo, parang sinasabi ng pamilya na bukas ang pinto. Pumasok lang kayo kahit kailan ninyo gusto. Kaya sa tingin ko, inaasahan talaga nila na papasok ang mga pulis doon at naging sobrang cooperative sila tungkol dito na syempre ay isang magandang bagay. Habang pinapanood mo ito, sinusuri ng lahat ang bawat detalye ng impormasyong lumalabas. Ngayong nagising ka, agad mo naisip ang kasong ito. Saan umiikot ang isip mo tungkol dito? Alam mo baka ito ang landas na dapat nilang sundan? O mukhang ito ang isang bagay na maaaring magdala sa atin patungo kay Nancy Guthrie? Hindi ko alam kung anong landas ang dapat nilang tahakin dahil wala akong access sa ebidensya nila. Pero tingin ko, hindi pera ang pangunahing motibo ng taong ito. Maaaring tiyak na pinlano ito sa loob ng ilang panahon. Kaya sa tingin ko, kailangan nilang balikan ang mga nakaraang panahon, mga 3 buwan na ang nakalipas, 6 na buwan na ang nakalipas. Suriin kung sino ang mga nakasalamuhan niya, pati sina Annie Guthrie at Savannah Guthrie, pati na rin ang mga nakasalamuhan nila, imbestigahan yon. Sa tingin ko, dapat nilang balikan ng panahon dahil naniniwala akong ito ay planado. Makikita natin ang susunod na mangyayari. Sa ika-10 araw, ramdam ang pressure sa mga pulis. Sana sa puntong ito maging masaya pa rin ang pagtatapos ng kwentong ito. Dating ahente ng FBI, dating ahente ng confidential informant Tracy Walter, laging masaya kang makasama dito sa Law and Crime. Salamat sa pagsama mo sa amin. Salamat, Chris. Sige, bago tayo magtapos, isa na namang mahalagang impormasyon ang nasa inyong screen. Kung alam ninyo kung nasaan si Nancy Guthrie, makipag-ugnayan sa PIMA County Sheriff's Department o sa FBI 523 51 400 o tumawag sa FBI sa 1800 tawagan ang FBI. Pwede rin kayong pumunta sa tips.fbi.gov at manatiling anonymous. Yan ang kabuuan ng kaso ayon sa Law and Crime.
Mag-subscribe po kayo sa amin sa YouTube at Spotify at ngayon ay maaari nyo nang mapanood ang mga episode ng On The Case sa Peacock. Ako po si Chris Stewart. Magkita-kita po tayo sa susunod.